Eto na, mga kababayan ko. Naku sinong nakakaalala sa kantang Ikaw ang kailangan para sa pagbabago? Diba? Kumakanta-kanta pa to ng ganun. Si Rodrigo, sino nakulong na ngayon? Naalala niyo yung kanta na yan? Sino yung kumanta niyan? Please comment down below. Correct, mga kababayan ko. That is Freddy Aguilar. Freddy Aguilar, dumayo sa rally ng mga Duterte. At sa isang interview sa kanya, mga kababayan ko, merong mga sinabi si Cap Freddy na tila ba palaban at may pinatatamaan. O ba, si Cap Freddy tumatapang Panoorin natin to, mga kababayan ko. Pakinggan nyo mabuti Well, ito na yung malaking pagtatraidor sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ayan Una, sabi niya, ito na daw po yung malaking pagtatraidor sa mga kababayan daw natin, mga kababayan ko. Lakihan muna natin. Para mapakinggan nyo mabuti isa-isahin natin to isa-isahin natin. Para makita ninyo, mga kapatid. Ayan. Si Cap Freddy yan Ayan po si Cap Freddy Aguilar, mga kababayan Pakinggan nyo ito pa ba? Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos ng naging presidente ng Pilipinas magmula kay Diosdado Macapagal. Ayan. Pakinggan nyo Hanggang kay Digo, hanggang kay Bongbong ay nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo. Ayan, nasaksihan ng kanilang pagpapatakbo. Pero ito na po yung pinakamalaking traidor. What the heck? Ito na daw ang ito na, papasok na siya. Papasok na si Cap Freddy, mga kababayan. Ito na daw po yung pinakamalaking, mga kababayan ko? Pagtatraidor. Seryoso ba yan, Cap Freddy? I can't believe it, Cap Freddy, na nakakapagsalita ka ng ganyan ngayon Ito na yung seryoso pinakamalaking pagtatraidor Tuloy, sige lang. Na pangyayari sa isang naging presidente. Kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente. Tingnan mo. Utak nila, di ba? Pang one person lang. Dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po sa ng bayan natin nung araw. Kat, sige. Cap Freddy, didibang kita Pasensya ka na, Cap Freddy Ulitin natin, mga kababayan ko. Sabi ni Cap Freddy dito, ulitin natin pagtatraidor sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ito na daw po yung pinakamalaking pagtatraidor na sa taong bayan na nakita daw niya, mga kababayan ko. Cap Freddy, ang tanong ko dito, nung kinanta mo yung anak at yung laman ng mensahe ng anak is pagmamahal sa bayan, hindi lang iisang tao. Pinakita mo sa kantang Anak na mahalaga ang papel mo at meron kang magulang. Tama, mga kababayan ko? Di ba, mga kababayan ko, tama ba ako? Pinakita mo doon na mahalaga ang isang magulang. Cap Freddy, doon sa kanta mong Anak, naalala mo ba yung mga magulang na nawalan ng anak? Hindi, natatanong ko lang kay Cap Freddy kasi isa daw po itong malaking pagtataksil, mga kababayan ko. So it means nung panahon ni Duterte, mga kababayan ko, nagtataksil din si Duterte. Bakit, mga kababayan ko? Ang sabi ni Duterte sa mga pulis, barilin nyo, patayin ninyo kapag nanlaban. Ganyan na ganyan. Mga kababayan ko. So how about doon sa mga anak o sa mga magulang na nawalan ng anak, Cap Freddy? Anong ibig sabihin nagtataksil din si Duterte, mga kababayan ko? Let's think about it. Sino ang mas worst na pagtataksil sa Pilipinas? Na sinasabi, yung pinakulong si Duterte na napanagot sa kanyang pagkakasala o yung nagpatsugi ng 30,000 Pilipino? Tuloy. Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos ng naging presidente ng Pilipinas magmula kay Diosdado Macapagal. Okay, nakita mo na whatsoever. Di namin tinatanong. Hanggang kay Digo, hanggang kay
Bongbong ay nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo. Okay, nasaksihan mo yung kanilang pagpapatakbo. Ano mo masasabi mo? Siyempre, Duterte ka eh. Tuloy. Pero ito na po yung pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang naging presidente. Ito na daw yung pinakamalaking pagtatraidor. Di ba? Tanong ko lang, anong katraidoran ang ginawa ni Presidente Marcos sa nangyayari ngayon? Masasabi ba natin na traidor ang Pangulong Marcos, mga kababayan ko? Question lang, mga kababayan ko ha. Masasabi ba natin na traidor ang Pangulong Marcos, mga kababayan? Yes or no? Ang sagot ko dyan, no. 100.99.999% President Marcos ay hindi nagtraidor, mga kababayan. Number 1, mga kababayan ko, si Pangulo hindi nakialam at walang pinapasok na ICC. Ang ICC nag-investigate sa Pilipinas as a tourist, tinignan nila kung ano nangyari, mga kababayan ko, and they prove, based doon sa stories, based doon sa mga testimonies, based doon sa mga witness, na ang dating Pangulo ay nagkasala. At hindi totoo na 19 lamang ang nawalan ng buhay during that time, Kapredi. Diba? Hindi lang 19, kundi 30,000. Kapredi. And how can you say, in front of the many Filipino, nagagamitin nyo to para ma-immobilize nyo at ma-agitate nyo, mag-mind conditioning kayo ng taong bayan na sabihin nyo na pinaka-traidor na pamamahala ito. Nasasabihin mo, ang dahilan niya ay ito, mga kababayan. Po, kahit tapos na po yung termino ng isang presidente, dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po sa ng bayan natin nung araw. O yan. Dahil daw po naging presidente daw po si Duterte ng bayan ng Pilipinas nung araw. Ang tanong ko dito, is the former President Duterte, mga kababayan ko, respect the souls of the 30,000 Filipino who died on his term? Let me give you an example, Kapredi. His former President Duterte gives a respect for the soul of Kian de los Santos, a 17-year-old boy who died on extrajudicial killing. Yes, tinaniman ng baril para lang masabing accomplishment. Nirespeto ba ni former president? Diba? Hindi. He needs to pay for it. Pagbabayaran niya yan. Diba? Bukod pa doon, isa po si Presidente Duterte o si Digong kung tawagin namin sa napaka-popular na presidente. I don't care if Duterte is a popular for all over the world. Remember, Kapredi, sumikat si Digong because of killing. Diba? Sumikat si Digong because sa pagpatay. Hindi siya sumikat sa bilang magaling na presidente. Mga kababayan ko. How can we respect the president na nag-utos para kumitil ng buhay? Diba? Na nasaksihan ko rin sa buong buhay ko. Siya na po yung pinakamahal at minahal ng mga Pilipinong naging presidente. Okay, let's give him with the benefit of the doubt kay Freddy Aguilar, no? Mr. Aguilar, mga kababayan ko, I just want you to know, alam mo kung bakit minahal si Duterte ng taong bayan way back 2016? I will tell you because isa rin tayo eh. Nakikita kita sa mga event, kumakanta ka sa luneta, kumakanta ka ng kung ano-ano para kay Duterte, mga kababayan ko. Alam mo, isa rin ako sa nabudol eh. Alam mo kung bakit minahal si Duterte, mga kababayan ko? Naumay ang Pilipino sa dilaw. So naghanap ang Pilipino, ayaw naman nilang galing sa senador, ayaw naman nilang galing sa ganito. Subukan naman natin yung mayor. Kaya nung pumanig sa posisyon ng 2016, tumakbo si Duterte sa pagka-presidente, mga kababayan ko, boom, mga kababayan ko. Sinabayan niya yung mga promises. Binudol niya ang taong bayan. Paano niya binudol ang taong bayan, mga kapatid? Simple lang. Unang-unang pangako niya, nagkakaroon ng girian sa West Philippine Sea,
Sabi niya, pupunta ako ng West Philippine Sea, magje-jet ski ako. Yan ang sabi niya, mga kababayan ko mga kapatid Second, mga kababayan ko, gagawin kong 7 pesos ang bigas, mga kababayan ko. Di ba? Sabi niya to, mga kababayan ko. Di ba? O pagkapanalo ng 2016, nung sisingilin na ng taong bayan, ano sabi niya, mga kababayan ko? Mga ogok, alam nyong election. Eh di syempre, malaman ninyo, magsabi ako ng ganyan. Mag-jet ski ba naman ako? After na mapagpunta ko dyan, ano mangyari sa akin? Presidente ako? Mga kababayan ko, ginamitan tayo ni Duterte ng estilo, mga kababayan, na pang local ang atake. Which is walang gumagawa sa national. Kaya tayo na brainwash at nabudol nila. At ang pinakamatindi dito, mga kababayan ko, itong si Freddy Aguilar, isa rin sa mga tao, mga kababayan ko, na gumawa ng execution para mabudol tayo. Ginamitan tayo ng mga malulungkot na kanta upang madala ang mga bawat tao sa kanilang mga indak. Ginamit nila yung ating mga kahinaan sa emosyon upang mabitbit tayo, mga kababayan, doon sa pagkakataon na tayo mismo ay madadala nila. Ginamit nila yung imahe ng isang tatay na akala natin ay magbibigay sa atin ng isang maginhawang buhay. Para tayo nangulila sa isang ama na mamumuno sa bansa natin. Subalit, mga kababayan, isa palang malaking kasinungalingan. There is no what we call this, walang tama sa sinabi ni Duterte. Binudol tayo. And right now, sasabihin mo na siya ay naging popular at minahal ng taong bayan. Kung totoong minahal siya ng taong bayan, bakit hindi umaabot sa 10% ang nagrarally sa lansangan? Kung talagang minahal si Duterte ng taong bayan, bakit hindi niya mapalabas yung mga nasa Makati, nasa Caloocan, nasa Mandaluyong, nasa San Mansulok? Bakit dun lamang sa Davao ang nag-iingay para sa kanya? Wag na natin bilugin ang taong bayan dito. Alam natin yung nangyari. Pero nagbubulag-bulagang kayo. Tandaan nyo tong sinasabi ko sa inyo. Darating ang panahon, oras, buwan, minuto na tatakbo ulit sila. Bubudulin ulit nila tayo. Lolokohin ulit nila tayo. Gamit ang musika, atensyon at gagamitin ng ating mga emosyon upang manalo ulit at makabalik sila sa pwesto. At kapag nakabalik na naman sila sa pwesto, papatayin na naman tayong mga Pilipino. Mga kababayan, hindi pa ba kayo pagod? Di pa ba kayo nagsasawa sa kanila, mga kapatid? My dear Filipino people, sa totoo lang, gusto kong tumulo ang luha ako sa pagod. Pagod, puyat, upang sabihin sa lahat to, mga kapatid, binudol tayo ng mga yan. Niloko tayo ng mga yan. Ginawa tayo tatanga-tanga. Pero still, tignan nyo, nagrarally kayo dyan sa kalye and sinasabi nyo na pauwiin si Duterte. How can we give justice for the Filipino who died on extrajudicial killing? Lumalaban ako dito umalaban tayo because ako may kaibigan ako. Tinamahan ng bala. Nasira ang pangarap. And right now, sasabihin nila na pinakakilala, pinaka-famous. Alam nyo, kung makikita nyo yung iyak, luha, pighati ng mga magulang. Alam nyo, sasabihin ko dito sa inyo, mga kababayan ko, na kulang pa yung pagkakakulong ni Duterte. Diba? Kulang pa. Kulang pa sa inyo yan. Kulang pa yung pasakit na binigay ninyo sa bawat pamilya. Kulang pa yan, Freddy Aguilar. Kulang pa sa inyo yan.
Kung pwede pa kayong durugin, dudurugin pa kayo. Kulang pa. Yang mga yan, sa hirap, pasakit, na ipinadaman nyo sa sambayan ng Pilipino. Binudol nyo kami, niloko nyo kami, pinaglaruan nyo kami. Like I said, karma is digital. At kung anong tinatamasa ni Duterte ngayon, well, Kapredi, deserve niya yan.